Umaasa si Senator Aquilino, Coco, Pimentel na mabibigyang pansin at babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panawagang ipagbawal ang lahat ng pogo sa bansa. Ito ay matapos niyang imungkahi kay Marcos Jr. sa nalalapit niyang State of the Nation Address, SONA, na kung ito man ay kanyang babanggitin at ipagbabawal ay may posibilidad daw na muling umangat ang ratings nito. Matatandaang matagal nang tutol ang senador sa pogo dahil aniya mas marami pa itong naidudulot na masama kaysa sa naitutulong na mabuti sa bansa. Una namang sinabi ni BBM na ilan sa mga posibleng babanggitin nito sa kanyang SONA ay may kinalaman sa estado ng ekonomiya, paglaban ng gobyerno sa kriminalidad at iligal na droga, gayon din ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Issue of the day is yung Karina, no? Typhoon Karina. Kami ay nandito sa ating mga kababayan. Gusto naming sabihin na, what's the right term? Nakikiraman. We are sympathizing and tayo po ay doon po sa mga nasalanta, yung mga naapektuhan po nitong bagyong Karina. Huwag ko kayo mag-alala, meron pong mga ayuda, meron pong tulong na darating po sa inyo. Yes. Nakikiisa kami sa inyo at ang buong bansa at ang buong gobyerno ay kasama ninyo dito. What is this in the photo right now, in the video that is from the Office of the Vice President? Am I correct ba? Yes, this is from the Office of the Vice President na nagbibigay ng ayuda. Because Mark, no, baka lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, as soon as the Vice President sat in office, kakaiba siya kasi agad-agad she hit the ground running. Number one, she established satellite offices all over the country na merong disaster, na nasasagot sa mga disaster relief at saka yung mga special na mga sakuna. Like for instance, pag kailangan mo ng panglibing, pag may sakit ka, no? So tinutugunan ito ng Office of the Vice President natin, no? And we want to talk about this because it's an all hands on deck situation right now, no? All over the country, maraming nasalanta sa ating mga kapatid na Pilipino. Okay, Mark, Yeah. I'm going to read the statement. I think, contrary to what is being portrayed now in media, ang Office of the Vice President po, gaya nga na sinabi ni Lorraine, handa na po bago pa man pumasok si Karina sa ating area of responsibility. And I think, Lorraine, kasama na yung na training ni Vice President from his dad, Yeah. Because in the previous administration, nakita naman natin how government was able to address itong mga issues like itong mga calamities. And ako, nakita ko personally, di ba? I mean, na-experience natin personally how during the Duterte administration, nakita natin na yung preparedness, yung anticipation, yung ganitong... Kasi alam naman natin ang Pilipinas typhoon prone. Yeah. Na alam naman natin po na... Pacific Ring of Fire tayo. Papasukin tayo ng bagyo. In 1 year, mahina po siguro ang 5-10 bagyo na papasok sa atin. And alam ng Duterte administration yon. So, inano na yan yung Pangulong Duterte noon na in-inculcate na yan sa mindset. Mark, one of the priorities of the former president that we were hoping, no, because he promised it, that the president, Bongbong Marcos, the one who won, would continue it. No? Kasi that was one of the most, it was a sparkling accomplishment, no, in disaster relief and management. No? Yes, yung disaster management. And so kaya nga yung OBP, nakita naman natin, and even though ang OBP hindi rin yan mahilig sa, alam mo na, hindi yan mahilig sa press release, hindi yan yung tipong naghahanda just because para pampaprop up ng image ng ating Vice President, no? Hindi yan. Makita nyo nga, tingnan nyo, OBP ang nakalagay, hindi Vice President Duterte or Vice President Sara, di ba? So, dyan pa lang makikita po natin na ang OBP po natin ay nakahanda po even before itong si Karina ay tumama. And of course, may mga issue ngayon na dahil umalis siya, nagpunta siya ng Germany. But again, yung mga binabato na issue na yan, I think mas masasagot yan nung ganitong klaseng imagery that the office itself ready naman po. At yan nga,
ngayon pa lang, nakikita na natin na ready na yan at pwede nang at any given time na bigyan na yan ng clearance ng government, ng Office of Civil Defense, na pwede nang i-deploy o pwede nang mag-conduct ng kanyang relief efforts. Marami siya, it is all over the country, at lalo-lalo na sa NCR, no? Hanggang sa, if I'm not mistaken, kahit sa Lanao ba ito, no? They sent us photos, no? Sa Lanao, yes, in Balabagan, sa Lanao del Sur, nandyan yan. Nandyan ang Vice President ng Office of the Vice President. Nandito rin sila sa Negros Occidental, sa La Castellana. Meron din sa Marikina, that they're all over talaga. So, we're very grateful for that, no? O, yan yung Lorraine. Alam mo, yan yung tinira noon na because of yung mga confidential funds. Yan yung mga issues na binabato sa Vice President. Ano ba yung, bakit ba may budget na hinihingi? But as we can see, alam ng Vice President na kailangan itong mga to. And at the very least, di ba, yun ang kanyang gagawin as a public servant, that kailangan talaga ilabas ang public service to the people talaga. Yung madaling makukuha ng taong bayan, yung kinakailangan na tulong. In fact, Mark, no, sa madaling salita, accountability niya ito sa atin, no. Binigyan nila ako ng report, very very detailed siya kung ilan yung, for instance, no, for the summary of release operations conducted by the disaster operations in Luzon by the satellite offices in Visayas during the second quarter. For instance, they say they served 5,344 families or 19,214 individuals, and the OVP distributed 5,344 relief bags, non-food items amounting to almost 5 million. So, I have a very detailed binigay nila sa atin itong report. In the second quarter, for instance, they say so meaning, no, that ito talaga dapat ang sagutin ng isang lingkod bayan sa atin, no. Ayaw natin, hindi tayo namomolitika at a time of crisis like this, but this is a good opportunity, this is a great opportunity to show to the Filipino people kung ano yung hinihingi natin sa ating mga lingkod bayan, na ayaw natin na nagpapabida pero nagbibigay ng magandang at mahalagang report na malinaw kung ano ang ginagawa nila. And the sitting Vice President right now is the first Vice President that has done this, no? Yung paglagay ng satellite offices na merong sasagot sa mga relief operations at saka sa mga kababayan natin na nangangailangan. And I've experienced it kasi I would really, binabato ko talaga yung humihingi ng tulong. And if there's one thing that I can say about the Vice President, very responsive. No? Yes. Yeah. Highly mabilis. Quick release. Ako rin mismo, naka-experience ako na pag mayroon tayong ni-refer sa Office of the Vice President, ay nabibigyan agad or na-address kagad ni Vice President. And ito nga Lorraine, yung issue na yung ngayon binabato kay Vice President na wala siya. But yun nga nakikita natin eh. You can see naman, di ba? And ang ano pa dyan is that hindi siya dun sa kailangan ibalandra sa media. Hindi niya kailangan ipamuka na siya ay nakahandang tumulong. Talagang tumulong lang. Tumutulong lang. Yeah. At saka Mark, no. Maybe the word yung tulong is wrong. I don't agree with that. If you're a public servant, yan tulong. Obligasyon mo yan sa taong bayan, no. So, at yung maganda dito sa kanya, kahit wala siya dito, meron na siyang sistema na she put into place that moves, no, that is very effective even when kahit na umalis na siya. So yun yung kagandahan dito, in place na siya, hindi on the day of yung panahon ng sakuna doon ka lang magbibigay ng orders. Hindi, it's rolling already. So we're saying all of this because as we know, the Vice President is a target, no. Target siya ng sitting ay mga nasa administrasyon ngayon who's always after politika. So we have to tell the Filipino people na relax lang kayo because pinagsisilbihan kayo ng Vice President natin, no? Yes, and
alam mo rin, nakakalungkot lang na even during calamities, ipopoliticize pa ng mga ito. And siguro ang paghuhugutan natin ng lakas is our Vice President mismo na hindi na lang niya iindahin yung mga yan. At ang sa kanya na lang talaga is, eto nga, in fact, sinabi natin na ang Vice President natin ngayon, hindi na siya ang Defense Secretary. So, for all intents and purposes, wala na siyang cabinet portfolio. So, wala na rin siyang parang mandate, except being Vice President. But nandun pa rin sa kanya, yung as a government official, as a public servant, meron siyang responsibilidad na alam niyang kailangan niyang tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Yeah. Mark, meron kasi akong nabasa na nagsulat siya na tama naman yung argument niya, pero I don't totally agree kasi sinabi niya na she's the vice president, no? Hindi siya yung president. So wag niyo siyang pag-initan kasi nga ang vice president daw ay president in waiting lang. Parang kumbaga spare tire. So hindi yung sagutin niya kasi laki nung sa president. Tama 'yon. Pero sa tingin ko, kasi pag public servant ka, dapat nagsisilbi ka, kay vice president ka, kay whatever ka, di ba? Lalo na pagkamat ganyang kataas ang posisyon, talagang meron tayong i-expect at meron siyang sagutin sa atin, no? So, pwede lang pasingit, no? Kasi kahit yung, for those who want to help, yung sa Office of the Vice President, parang wala naman silang hinihingi kasi okay na daw yung resources nila. But this is from the Ateneo, tulong para sa nasalanta ng Karina. Halina at magbayanihan para sa daan-daang pamilyang binaha dulot ng habagat at bagyo. So humihingi ang Ateneo ng rice, instant noodles, canned food, 5 to 6 gallons of water, biscuits, tsaka sana mga hygiene kits na may bath soap, may toothpaste, may toothbrush, sabong panglaba, alcohol, sanitary napkins, diapers, underwears, at saka sana may mga kumot, mga tuwalya, mga sleeping mats, at saka mga slippers. Pwede sigurong i-flash, no? You may send your in-kind donations to Richie Fernando SJ in the Covered Court Wellness Drive sa Ateneo in front of the Jesuit Wellness Center. You may look for Lowy. His phone number is 0919-398-6845. So, that's it. So, Mark, tila sinampulan agad ang mga ipinagmamalaking mga proyekto. Oy, yung prompter. Ano ba? Yung pinagmamalaking proyekto ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA nitong Lunes, particular na ang mga natapos na umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturing mga proyekto? Alamin natin sa balitang ito. Okay, so may technical difficulties. Well, Mark, that's life. So, ano bang prinamis ni ano? Inulan ng batikos mula sa net. Ayan. Okay, go please. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pagyaman naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes. Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon sa panunungkulan. Pero ang naturang proyekto ay tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Habang ang isang ito, ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila makalipas ang ilang taon. Parang wala din daw aniyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at karatig probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Karamihan naman sa mga apektadong residente,
natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Yan. Ang hirap ng kasi puro salita, no? Tsaka again, ano, parang that sauna, no? Did you watch it, Mark? Well, I watched it, and in fairness, impressive in terms of rhetoric, in terms of Yeah. oratory. Yeah. But then, malas lang eh. Kasi after ng sono, Agad-agad. eto, pumasok si Karina. And it actually, Mother Nature actually debunked yung mga assertions sa SONA. Like, classic example, yung flood control projects na sinasabi, na 5,500 daw ang nakompleto. So, with what happened now in NCR, with the aftermath of Karina, so parang lumalabas yung 5,500 na yon. Mukhang wala yata ni isa sa Metro Manila. You know what, Mark, no? I cannot help it, no? I cannot help but think again about the allegations against this president of his drug addiction. Because when I was watching that sauna, it was so full of lies. Puro kasinungalingan. Nambubudol na naman itong budol na ito. No, I mean, he's done it. He did it 2 years ago to us and we believed him. So we would be fools if we believed everything that he said there. No? Ano ba yung sinasabi no, na, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Diba? So, here we go again, no? Because in my mind, no, as a doctor and someone as a family member who's had family members na nalulung sa droga, I know what a drug addict is. A drug addict is a liar, first of all. Over and over and over and over and over again, sinungaling ang drug addict. So dito tayo talaga babagsak parate eh. Itong nakita nating video na yan na nagsusnort ng cocaine, no? Apparently it looked like Bongbong Marcos and it was authenticated on 2 levels, no? And he doesn't want to get a drug test. So, something like this, no? You're watching a president like that. Beautiful words again. Beautiful words. As if it were true. Except that now, 2 years later, the Filipino people, alam na natin kung sino itong taong to at ano yung kalidad niya at ano yung character niya. And now, how does that translate, no? On the ground, people ang naghihirap, Mr. President. Naghihirap ang Pilipino. Poverty is at an all-time high. Hunger is at an all-time high. And now this calamity has happened. And maybe you don't know about it because I don't think you've done your homework. I don't think you care at all to do your homework. Is when poverty hits the poor. It hits them on so many levels that it doesn't hit yung mga may kaya katulad ninyo na nasa Forbes Park. Lalo silang nalulugmok sa kahirapan at what will take us a day or two to get out of, for them it takes generations to get out of. So this is why we take care of the poor. So yon, Mark. Yun yung problema. Itong naranasan natin kahapon, ang pwede natin kasing maikumpara ito nung nangyari noong 2009, ano? Yung Ondoy. Yes. And that was probably the worst yung flooding experience that we have encountered. And we should have already learned our lesson there sa Ondoy. And I believe we had, no? Yes. During the time of the previous administration, because we never had this kind of flooding. Didn't na nangyari. happen the whole time. I under think Pierre Arts there were incidents of flooding in other parts of the Yeah. country, but But not you like know, this. not in this scale. And it speaks of the of the kind of governance, the kind of leadership nga that we have right now as compared to before. Because ito nga yung ito nga yung sinasabi na yung bagyo na po-forecast na na pe-predict na or nakikita na before pa siya tumama or before pa siya pumasok sa area of responsibility ng Pilipinas, for example. So, government should have already have enough time to prepare. And what happened yesterday was a clear manifestation that hindi yata napaghandaan. And eto na naman tayo, pupunta na naman tayo ngayon sa aftermath na hahanapin na naman kung ano naging dahilan, magtututuroan na naman, and
yung mga, Ipopolitika pa. tas popolitikahin pa, nakakalungkot nga, pati Vice President natin, na yun nga, yung sinasabi natin kanina, Lorraine, technically nga, wala naman talagang responsibilidad ng Vice President natin ngayon, no? Wala talaga. But, syempre, nandiyan yung kanyang mandate, nandiyan yung kanyang, alam niya na, Puso niya. public servant siya eh. Yes. Diba? And kailangan talaga public service. Naka-ready ka. Sad to say nga, popolitikahin pa, aatakihin pa siya. Pero ang lumalabas nga, siya pa yung may talagang preparation. Yeah. Siya yung talagang nakahanda sa mga ganito. Alam mo Mark, no, natutunan ko kasi kay President Duterte, no, na kapag ka ikaw ay politiko, dapat mahal mong mahihirap, no? Kasi nga ang mahihirap, meron lang sila gobyerno. Lalong-lalo na nakikita mo yan kapag ka may ganitong disaster, no? Kasi kunyari sa amin, nangyari yung Ondoy sa amin. After a day, we were okay. No? Yeah. People came and they cleaned it up and we were okay. Okay na. No more, nothing anymore. But it's not like that sa mahihirap. Sa mahihirap, Mr. President, no, yung paglinis ng bahay nila, paano nila gagawin yon? Yung mga materials ng bahay nila, light materials yan. So yan, kailangan na naman nilang gobyerno dyan. Nagugutom sila, no? Kailangan tulungan sila ng gobyerno. Mga damit nila, basa, etc., kailangan sila ng gobyerno. May mga nagkasakit pa dyan, kailangan sila ng gobyerno. May namatay dyan, kailangan sila ng gobyerno. Kailangan nila ang gobyerno. So pagkawala ang gobyerno, ang ginagawa mo sa mahihirap, mas lalo silang nalulugmok sa kahirapan. So uutang sila. Nauutang sila, maghahanap sila or magkakasakit, saan nila babayaran, di ba? So yan, mas lalo silang tumatagal sa kahirapan. Imbes na pag tinulungan agad sila ng gobyerno, the next day magtatrabaho na sila, meron na, tuloy na yung buhay nila. Not only that, yung mga nasa at the borderline of poverty, they slide into poverty. So government creates poverty, Mr. President, when all it does is gives us beautiful words and doesn't give us real public service. Yun yung problema namin sa'yo. No? Puro kasalita. Yan nga. At sana nga po, no, mga kababayan, marami sa atin ngayon ang apektado nitong bagyong Karina. At dito po sa National Capital Region, marami po tayo nakikita ngayon sa social media na kailangan po ng tulong, kailangan po nilang mapuntahan doon sa lugar na binaha sila. May mga na-stranded po, meron po mga hindi makalabas ng bahay, meron po mga kailangan po na masaklolohan ngayon. And sana nga po, maramdaman po ng ating mga kababayan, mga biktima ngayon, yung mga apektado po ngayon, na sana po maramdaman ang galaw ng gobyerno. Sana po makita ng ating mga kababayan ngayon na meron po talagang gobyerno na tumutugon o sasagot doon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. Pero Mark, no, natutunan ko din na bilang mamamayan, magtutulungan tayo. Yes. So, hindi lang lahat sa gobyerno. Pero syempre, napakalaking parte ng pinupunaan ng gobyerno. But we should help each other. Alam mo, We should be there. yan ang isang yan yung isang parang naging aral sa akin and na inculcate ko rin sa akin sarili. Yung volunteerism nga. Yes. During the time of President Rodrigo Roa Duterte, na ko sa akin yung bilang Pilipino na hindi ako naman kailangan umasa sa gobyerno lang. Na tayo mismo mga Pilipino, gumawa tayo ng parte natin.